Paano daw ba kung wala na yung date of return? Dahil sa unang video ko, napakita ko na may date of return kapag nilagay nyo is vacation ang purpose ng travel nyo pauwi sa Pilipinas. Kaya guys, chinek ko yung e-travel account ko at nakita ko na kahit for vacation ang purpose ng travel ay wala na yung date of return. Inalis na nila. Kaya okay lang yan guys sa mga nagtatanong kung bakit daw wala ng date of return. Paano daw kung nakagawa na sila ng account sa e-travel pero napansin nila na may mali sa pangalan? Ano daw ba ang pwedeng gawin? Ang pwede nyong gawin guys ay kailangan nyo lang itong i-edit. So dito sa new travel declaration, ang kailangan nyo lang is i-click nyo lang yung edit sa tabi ng pangalan nyo. Yang pen guys sa tabi ng name nyo. After nyo maklik yung edit sa tabi ng pangalan nyo ay eto na yung lalabas. Tapos guys, i-click nyo ulit yung edit or yung pen. At eto na ang lalabas. Pwede nyo siyang i-edit and after that, click submit. Paano daw ba kung nakagawa na ng e-travel QR code pero na-rebook or na-cancel yung flight? Ano daw ba ang pwedeng gawin? Napakadali lang naman guys. Pumunta kayo sa may travel declaration or sa new travel declaration at scroll nyo dyan sa travel history. At dyan sa baba guys, may makikita kayong edit at i-click nyo yan. At yan na guys, pwede nyo nang edit and after that, click nyo lang yung next. Paano daw ba kapag may connecting flight? Aling flight number daw ba ang ilalagay? Ang sagot guys, sa flight number naman ay wala din namang problema yan dahil pareho lang naman din ang airlines. Pero sa country of origin guys, ang ilalagay nyo is yung bansa or yung original na bansa kung saan kayo manggagaling at kung saan kayo nagtatrabaho kahit may connecting flight kayo sa ibang bansa. Ganon din kapag pabalik na kayo sa ibang bansa, kahit may connecting flight kayo, is yung original na bansa ang pupuntahan nyo, ang ilalagay nyo sa e-travel registration, lalo na't makikita naman ng mga immigration officer ang original na bansa na pupuntahan nyo sa inyong OEC.